Mga bata, naranasan niyo na bang mautusan na maghintay para sa isang bagay pero ikaw ay nainip? Halimbawa, sinabi ni nanay na wag mo munang kainin ang pagkain na binili ninyo hanggat hindi pa kayo nakakauwi sa inyong bahay. O kaya naman, ikaw ay iniwan ni tatay sa isang tabi at siya ay may bibilin lamang at ikay babalikan na lang. Ano kaya ang pwedeng mangyari kung mainip ka sa paghihintay? Kung ikay kumain nang hindi pa kayo nakakauwi sa inyong bahay, ay baka matapon ng iyong pagkain. At kung mainip ka naman kay tatay at umalis, baka hindi ka na makita ng iyong tatay. Kapayapaan mga bata! Sa kwento natin ngayon, ay malalaman natin kung ano ang nangyari nang mainip si Saul sa paghihintay kay Samuel. Ang pamagat ng ating kwento sa araw na ito ay hindi naging masunurin si Saul na mababasa sa unang Samuel 13 versikulo 1 hanggang 15. Noong unang panahon, pinili ng Diyos ang isang lalaki na nagngangalang Saul upang maging unang hari ng Israel. Si Saul ay isang matangkad at gwapong lalaki at tuwang-tuwa ang mga tao na siya ang kanilang hari. Isang araw, may malaking digmaan na paparating. Ang mga Filisteo, na mga kaaway ng bayan ng Diyos, ay nagtipon-tipon ng napakalaking hukbo. Takot na takot si Haring Saul at ang kanyang mga sundalong Israelita dahil mas kaunti sila kaysa sa mga Filisteo. Sinabi ng propetang si Samuel kay Haring Saul, "Hintayin mo ako at darating ako sa loob ng 7 araw. Pagkatapos ay mag-aalay ako ng mga sakripisyo sa Diyos. Kailangan nating humingi ng tulong at pagpapala sa Diyos bago tayo lumaban." Kaya, naghintay si Saul at ang kanyang mga sundalo. At naghintay sila. Ang mga sundalo ay lalong natatakot. Ang ilan sa kanila ay nagsimula ng tumakas dahil inakala nilang hindi na darating si Samuel at tiyak na matatalo na sila sa labanan. Tinitignan ni Saul ang paligid. 7 araw na. Ngunit, wala pa rin si Samuel. Naisip ni Saul, "Naku, ang mga sundalo ko ay umalis na. Kailangan nating lumaban sa lalong madaling panahon, ngunit hindi pa tayo nakakahingi ng pagpapala sa Diyos. Huli na si Samuel." Sa halip na maghintay kay Samuel, gaya ng sinabi sa kanya ng Diyos sa pamamagitan ni Samuel, nagpasya si Haring Saul na siya na mismo ang mag-alay ng mga sakripisyo. Noon, tanging propeta ng Diyos lamang ang pinahihintulutang gumawa nito, kaya't hindi maaaring itong gawin ni Haring Saul. Ngunit, si Saul ay walang pasensya at natatakot na, at nais niyang mapagaan ang loob ng kanyang mga sundalo. Pagkatapos mag-alay ni Saul ng mga sakripisyo, hulaan niyo kung sino ang dumating mga bata. Si Samuel! Malungkot at nadismaya si Samuel. Tinanong niya si Saul, "Anong ginawa mo?" Sinubukan ni Saul na ipaliwanag, "Samuel, nakita kong umalis ang aking mga sundalo at wala ka rito, at handa nang sumalakay ang mga Filisteo. Akala ko, kailangan kong gumawa ng isang bagay upang humingi ng tulong sa Diyos. Kaya, nag-alay ako ng mga sakripisyo." Ngunit, sinabi sa kanya ni Samuel, "Saul, gumawa ka ng isang kahangalan. Hindi mo sinunod ang utos na ibinigay sa iyo ng Panginoon ng Diyos. Dahil hindi ka sumunod, hindi napapayagan ng Diyos na maging hari ang iyong pamilya pagkatapos mo." May magandang intensyon si Saul. Nais niyang tulungan ng kanyang mga hukbo. Ngunit, nainip siya at hindi niya sinunod ang tiyak na tagubilin ng Diyos. Nais ng Diyos na sundin natin siya ng lubusan. Hindi lamang gawin ang sa tingin natin ay pinakamabuti kapag tayo ay natatakot o naiinip na. At dito nagtatapos ang ating kwento. Ano-ano ba ang mga aral na dapat nating matutunan? Una, maging masunurin. Lagi nating sundin ang utos at payo ng ating mga magulang, sapagkat sila ang kasangkapan ng Diyos upang tayo ay gabayan. Pangalawa, matutong maghintay. Ang magandang bagay ay nangangailangan ng panahon. Huwag nating tularan si Saul.
Ang magandang kapalaran sana ni Saul na pagharian ng Israel ng mahabang panahon ay hindi natupad dahil sa pag-aakala niya na tama ang kanyang pasya. Hindi niya sinunod ang utos ng Diyos. Para sa ating gawain, ito ay pinamagatang Simon Says. Ang mga gaganap, isang leader, ito ang guro. Ang tawag sa kanya ay Simon. Pangalawa, mga manlalaro, ito naman ay ang mga pamana. Pamamaraan. Una, ang leader ay magbibigay ng utos sa mga manlalaro. Pangalawa, sa simula ng laro, kung si Simon ay magsasabi ng Simon Says bago ang bawat utos, ito ay kailangan sundin ng mga manlalaro. At kung hindi nagsabi ng Simon Says bago ang utos, ang mga manlalaro ay hindi dapat sundin ng utos. Pangatlo, ang mga manlalaro na sumusunod sa utos kahit hindi nagsabi ng Simon Says ay matatanggal na sa laro. At panghuli, ang mga manlalaro na hindi pa natatanggal at nakasusunod sa mga utos ni Simon ay panalo. Handa na ba kayo mga bata? Halika't simulan na natin. Simon Says, tumalon ka! Simon Says, hawakan mo ang iyong mga paa. Simon Says, itaas ang iyong dalawang kamay. Umupo ka. Pumalakpak ka. Wow! Ang husay niyo mga bata. Congratulations! Narito naman ang memory verse sa araw na ito na nagsasabing, pumanatag ka sa piling ng Panginoon at matyagang maghintay sa gagawin niya, na mababasa sa Awit 37 versikulo 7. Hanggang dito na lang muna mga bata. Lagi nating mahalin at igalang ang ating mga responsableng mga magulang. Maraming salamat, paalam at Miss Pa!